Good morning mga bossing. Another day na naman para sa paggagawa natin. At ito, bumigay naman yung transmission ng aking resort. Actually sira yung kinta nito mga bossing noon, kumakalas siya. So naka LSD tranny ito and wala akong mahanap na transmission, so tinignan namin yung loob niya. At okay naman ang synchronizer niya. Ang problema yung mga parang mga parts niya na maliliit, yung mga pang ano ba tawag doon ano ba tawag doon sa mga parts niya na maliliit? Basta yung parang pang ano sa mga gears niya, mga nadurog na, yung mga pampasikip din niya na parang mga plastic or something na sira na din. So ito, try namin, ibabalik namin yung, actually pinalitan namin ito ng flywheel noon. Pero ayan, babalik na namin yung kanyang transmission. At naka GA15 po ito na carburetor. Ito hindi ko pa napapalitan, pero meron din akong GA15 na carburetor, papalitan din natin yan. And maglalagay din ako ng 421 na headers. Kasi ito ay big bulb na GA16 mga bossing. So mas malakas ang torque nito. Maganda nga to sa akyatan. Tsaka pangkargahan talaga to, Nissan Ad Resort mga boss. Yan. Yung isa kong ganto, yung kulay green, nandun sa Coronadal. So gusto ko rin matapos to para madala sa Coronadal. At syempre magamit-gamit. Yan, kasi miss ko na to. Hindi ko na siya nagagamit. At pinalitan natin pala yung paint dito ng Galaxy Blue mga boss. Yan, ibabuffing pa yan. Yan, so lalagyan natin ng 421 na headers. Kasi ang kailangan natin sa kanya yung dulo. Yan, palit din tayo ng mga ibang parts ng pangilalim. And ito, nagre-rewire po ako dito sa Lancer. Ayan. Grabe ang hirap maghanap nung talagang ano nito, buo pa. So nakakuha naman ng fuse box nito. Kasi ang fuse box na ginamit dito ay iba na. Kaya ibabalik natin sa stock na wiring niya at yung stock talaga na fuse box niya. And ito naman, bumalik na si Chopworks. So Chopworks oh! Ayan, so nag-ano siya ng clearance mga bossing. Na clearance ko na to, bulb clearance ko na to kahapon. Mainit siya. So 20 yung ginawa ko, straight 20 kasi mainit ang makina. Pero ayan, ulitin ko. 18 naman na malamig ang makina. So mas gusto ko siya na pag nag-clearance ako dito sa 2E na engine, cold yung kinukuha ko. So pinapaulit ko and then i-check natin ang timing pala nito. Oo nga pala. Na-check mo na ba? O, check mo nga pagka ano, baka mamaya magbago. Ayan, so yan mga bossing yung ano. And ito naman, napa-under na to. Tsaka one click na siya. Ang inaayos na lang dito mga bossing, pinapakondisyon talaga to kasi syempre may parang gamit to pang daily dapat to kaya lang 1 week pa lang kay bossing, tumirik na, pinahila na lang to sa Davao City. So, dinala natin dito. Davao City pa rin naman to. Dito sa Toril mga boss. Yan. And nakabalik pala ako dito mga bossing last week galing ng Luzon servicing. And babalik ako ng Cavite, ng Luzon sa August. So one click na ito. And yung fuel regulator pala, naubusan ako. Yung fuel pressure regulator nito, in order ko na. Kahit replacement, basta brand new. Yan, at least mas mura pa siya. Mahirap din kasi mga bossing humanap nung original surplus nito. Original na brand new, wala na yata, no? EFI po pala ito, GLXI Lancer. At yung galing naman sa mga katayan, mahirap din, baka mamaya sira na din. Ayan, kaya brand new na lang yung binili ko. So inayos ko rin aircon. At leaking yung kanyang fuel injector din, kaya nag-uusok ng puti. Oy, ingat kayo dun ha, pagka nag-uusok po ng puti,
lalo mga EFI, wag nyo po munang i-conclude ba tama na makina ang problema na kailangan i-overhaul. Siyempre tignan muna natin kung ano talaga yung cause ng usok. Maari kasing brake fluid yan, maaring fuel leak. Yan, may amoy po yan nakakaiba. May distinctive yung mga amoy nila. Pag brake fluid, iba rin yung amoy, at sobrang lakas din ng usok niya, puti din yon. Pagka fuel leak ng injector, ano din yon, maaamoy mo din yung parang masangsang naman na parang gasolinang hindi nasunog, na parang half cook kumbaga yung amoy. Pagka oil naman, maaamoy mo rin na parang sunog na oil. At bluish white yung kulay nun. So, ayun, hindi tayo basta-basta dapat mag-conclude na pag may usok. Kahit malakas po yan, makina agad. Wag po na gano'n. So, ayan mga bossing. Eto, hinihintay ko pa rin yung reply ni boss Joseph Cal. Ito, tropa nating mekaniko to. Maayos na mekaniko yun. Nag-ano na rin siya, nag-vlog na rin. At follower natin ever since. Talagang supporter natin yan, at nag-aaral nga siya sa Toyota sa electrical. And kaya nandito lang to mga bossing, napapansin nyo, hindi ko siya ginagalaw. Siya na ang magto-troubleshoot yan. Kaya lang may trabaho yun. Nurse din yun. Kaya at saka extrang sasakyan niya lang to, itong Gets. Actually nung college pa siya, pero kinip niya, meron pa siyang ibang mga sasakyan. Kaya ito talaga gusto niyang siya ang mag-troubleshoot, i-guide lang natin. Tama rin naman para talagang matutong mag-troubleshoot. At ayun, hinihintay ko lang yung availability niya. Nandito lang naman to. Ito naman, ayan, ang pogi-pogi na nung Toyota Corolla ni Boss Aljon. Shout out Boss Aljon! Ayun, yan po, gwapo na. Custom paint natin yan, pinaandar natin yan. Natenga yan ng, kung di ako nagkakamali, ang pagkakasabi sa akin 5 or 9 years. Ayan, at napaandar natin. Ang ganda pa ng makina niya. Mas gusto ko talaga yung walang kinalikot sa wiring, hindi binuksan ng makina. Mas masarap i-troubleshoot yung mga ganun mga bossing. Kaysa yung nakalikot na, naputol-putol na ang wiring, kung ano-ano nang nagawa. Mas mahirap yun ayusin. So, ito yung mga ginagawa namin ngayon mga boss.